So, yun yung combo mo. Yung Pi mining, yung social media platform na PiTube, yung suggestion natin. Tapos yung Fireside Forum, yun yung pinaka importante, and then yung on-ramper para yung tao rin, yung mga pioneer or yung mga bagong members, talagang bibili ng Pi. May magandang dahilan ako bakit ako bibili ng Pi coin, 'di ba? Dapat ganun yung ginawa ng Pi network. Bigyan ko pa kayo ng isa pang idea, guys, ha. Unang-una pa lang sa nabubuisit ako sa, sorry, pero yun talaga yung totoo. Hanggang kailan ba nila matatapos yung yung pagta-transfer ng unverified balance para maging transferable balance, and then papunta sa migrated to mainnet para ma-withdraw na natin to. Okay? Nasa decision natin to ng mga users kung kailan natin gustong i-withdraw yung na-mine natin na Picoin. Okay? Pero syempre kasi, hindi rin naman kasi pwedeng walang umiikot na cryptocurrency sa circulation ng Pi network. Kung gusto natin itong mag-grow, dapat meron siyang mga use case na pwede rin kumita yung Pi network para ongoing yung exchange ng buy and sell dito sa network, and then nag-grow siya. At the same time, kumikita rin talaga yung mismong project. Pero hindi yun yung nangyayari kasi wala namang, ako personally, ano ba yung magandang reason ko para bumili nitong Pi network, 'di ba? Bibili ka nito siguro kung gusto mo lang mag-trade. Pero ibebenta mo rin siya kasi yun lang yung tingin mong pakinabang ng Pi network sa iyo eh. Hindi siya talaga yung something na may maganda siyang use case na kahit pa paano maglalagay ka ng dito, mag-i-invest ka ng some amount of money na pwede mong i-allot, okay, para suportahan yung project. Pero hindi natin yung gagawin kasi hindi natin nakikita na deserve ng Pi network na dagdagan ko siya ng X amount of money sa portfolio ko. Okay? So yun yung point number 1. Itong verification nila, yung KYC, know your customer verification nila, ang tagal bago ma-complete 100% na ma-transfer para sa lahat ng users yung unverified balance papunta sa migrated to mainnet na balance para pwede tayong magkaroon ng option i-withdraw depende kung kailan natin gusto. Okay? Pangalawa, kung ano-anong pinaglalagay nila dito na mga additional features like a DEX. Pagka tinignan mo yung nila, Pi utilities, ayan. So, may nakikita kasi ako ditong maraming mga kung ano-anong kabalbala na hindi naman worth it. Sa mga previous videos natin, medyo nag-upload tayo ng mga niya, yung mga ina-upload niya sa network niya na games, kung ano-ano pa mga applications, AI, ayan. Pero hindi naman kasi siya hindi naman siya kumagat eh. Honestly talagang hindi naman siya ginusto ng mga ng mga gumagamit ng yung talagang mga pioneer ng Pi network. Sa totoo lang, real talk, hindi naman yun yung habol natin dito, 'di ba? Yan ito, halimbawa yung App Studio nila. Yung pwede kang mag-code dito, gumawa ng mga application, ayan AI chatbot, ayan. Tapos yung pwede ka daw mag-create ng mga app. Okay, tapos ayan, ito yung develop. Ayan, itignan lang natin, guys, ha. Ayan, so, hindi ko na to, honestly hindi ko talaga to sa akin pa lang sa sarili ko pa lang iintindihan ko na rin yung sentiment ng ibang mga pioneers ng Pi network. May option ka gumawa ng app dito sa Pi network. Ano ba namang pakialam ko doon? Kasi initially, ang natuwa talaga tayo, aminin na natin sa hindi, ang gusto nating feature dito, yung simpleng magmamine ka lang ng ng crypto, and then magkakaroon yun ng value, pwede mong i-convert into cash, 'di ba? Which is tama naman nung una kasi na-execute naman nila yun nung una eh. Okay na eh. Pero kung ako kasi sa kanila, meron silang magandang feature dito. Ito yung pangalawang point na gusto kong dapat ginawa nila. Kung ako yung founder ng Pi Network, dapat dito tayo magko-concentrate. Ayan, so dito sa Pi Network ecosystem, kung merong isang feature dito na dapat lang bigyan or pagtuunan ng pansin ng mga founders, developers ng Pi Network, dapat itong Fireside Forum. Okay? Ayan. Itong Fireside Forum na to, dapat ginawa nila to ng paraan para maging YouTube. Okay? Kung na-explore nyo na rin to dati, guys, dito sa Fireside, may iba't ibang mga channel dito. Ayan, Pi Commerce. Nandito na rin yung nila Ayan, Pi Music. Ayan, marami.
halimbawa may YouTube video ka, pwede mo siyang i-post dito. Ayan, piliin na lang muna natin yung pa-e-commerce halimbawa. Pwede kang mag-add ng image, pwede kang mag-add ng link. Pero halimbawa YouTube link yung ilalagay mo, pwede yan. Okay? So, ang ibig kong sabihin, instead na yung nilimit lang niya itong Fireside sa mga options na makapag-paste ng link or upload ng image, dapat ginamit niya na lang rin yung option na yun para magkaroon ng sariling social media platform yung Pi Network. Ibig sabihin, hindi siya talagang sariling Pi Network social media platform na pwedeng pwede niyang i-rival sana yung YouTube. Yun yung dapat ginawa niya. Ibig sabihin, may option tayo dito mag-upload ng video natin about Pi Network. Kumbaga, syempre, kumbaga dapat may bias tayo sa Pi Network kasi sinusuportahan nga natin yung yung cryptocurrency or yung blockchain. Pero dapat meron tayong freedom mag-upload din ng iba't ibang niche or content. Dapat ganun yung setup. Walang pakilamanan, kanya-kanyang niche pa rin. Pero dapat meron silang yung kumbaga sa atin ng mga pioneers, yung mga creators halimbawa, dapat meron na tayong yung bias sa Pi Network. Kumbaga respect na lang ba kasi ginagamit natin yung platform nila. Or pwede rin kasi pwede tayong gumawa ng content, tapos by the end of the video, pwede natin i-share yung mga Pi Network invites natin, di ba? So, dapat ganun. Pwede tayong mag-upload dito sa Pi Network solely, kumbaga hiwalay, tapos yung same video na yun, pwede pa rin natin i-upload sa YouTube, di ba? Yun yung ganyang mga aminin na natin, ganyan yung mga style na gusto natin kasi gusto natin kumita ng extra. Yan. Ngayon, ang gagawin dapat ng Pi Network, meron din option dito, makikita niyo yung my tokens na yan. Ayan hindi nila to, ayan, may option ka para manood ng ads. Tapos, makakapag-accumulate ka ng mga coins. Kita niyo yan, nung medyo okay pa ako sa Pi Network, nakaipon ako ng 532. Okay, 532 coins. Ang ibig kong sabihin dito, every time na mag-upload ako ng video, pwede nilang gawin na depende sa length ng video kung ilang coins yung mababawas. So, halimbawa, kapag nanonood din ako ng ads, bahala na silang gumawa ng mathematics doon, di ba? Basta may option ako na kapag nanonood ako ng ads, makakapag-ipon ako ng coins dito sa Fireside. Pag nag-upload ako ng video or kahit nag-post ako ng kahit anong pictures or links, automatically bawas yun ng 1 Pi coin, ganyan. Kung mahaba yung video, halimbawa, more than 8 minutes yung video, kailangan kong gumastos ng 5 na Pi coins. 'Di ba? Dapat ganoon. Ngayon, kapag naubos yung yung Pi coins ko, may option ako na dapat. Tsaka na magkakaroon ng option dito na bibili ako ng Pi coin. 'Di ba? Dapat ganoon. Kasi doon pa lang 'di ba? Pag i-link niyo uli yung i-link niyo uli yung una kong point kanina dito sa yung sa verification, 'di ba? Kung ganun na lang kasi kasimple yung ginawang setup ng Pi Network, confident talaga. Ayokong sabihin na masyado tayong kasi baka sabihin naman ng iba masyado kang nagmamagaling. Pero 'di ba nagme-make sense? Kung gagawa tayo ng process map or yung parang arrow na yung pabilog yung direction clockwise, yung ikot ng relo, 'di ba? So, ganun lang ang magiging laro dapat. From Fireside Network gagawa ka ng content, makaipon ka ng Pi coins every time na nagpe-play ka ng ads. Hiwalay pa 'yun kapag ka 'di ba pag nagta-tap to mine ka, may ano rin tayo, may ads na rin na nagpe-play. So, dito sa tap to mine, pagka may ads na nag-play kay Pi Network 'yun. Tapos kapag ka nag-play tayo ng ads galing doon sa Fireside forum ng Pi Network, sa atin mapupunta yun. Kumbaga yung balance natin yun para makapag-upload or makapag-post ng video dito sa Pi Network social media platform. Kung halimbawa sanang meron pero wala, di ba? Ngayon, kapag sineryoso yun ng Pi Network, sana iikot kasi yung nila doon magkakaroon ng ikot ng buy and sell doon sa network. Ngayon, yung problema mong unverified balance, pwede mo na yan i-let go. Kasi sigurado maraming tatangkilik niyan. Kasi ginawa mo nga gumawa ka nga ng paraan para i-rival yung YouTube eh. Biruin mo kung ganong direction yung yung ginawa ng Pi Network. Nagkaroon pa tayo ng yung unang-unang decentralized social media na platform. Talagang magiging competitor siya ng YouTube.
Dapat ganun yung ginawa ng ano ng Pi Network. I know nagawan ko na to ng ano video before, pero yun kasi talaga naisip ko na yun dati pa eh. Na nakapag-upload na ako ng ganung video, and ngayon na nakikita ko na pabagsak na yung ano, yung ecosystem ng Pi Network, mas lalo akong nangihinayang sa kanya. Sayang talaga. Ayan oh. Sabi na naalala ko gumawa ako ng ganitong video eh. Dapat ganitong style yung ginawa. Ano, pagka may time kayo guys, try nyo lang i-appreciate tong ginawa kong video na to. Ito yung sinasabi ko. 'Di ba? 'Di ba social media platform, kahit kung kasi nandito na yung Fireside, 'di ba? Itatry ko lang sigurong mag-message kapag nagkaroon ako ng time dito. Kasi wala na to, pabagsak na to. Ayan, so pagka clinic natin yung buy dito, on-ramp, ayun, on-ramper pala yung pangalan niya. Ayun, so dito, 'di ba? Makes sense eh. Ito, pwede ko na to, kung dito ako diretso bibili na talaga ako niyan. Kasi nagagamit ko sa social media platform ko eh. 'Di ba ang ganda kung gagawa ka ng process map, nakakapag-upload ako ng mga social media content dito sa Pi Network. Alam ko na mamomonetize ako kasi wala na tayong problema dito sa unverified balance. Alam mo, ang dali lang gawa ng ano nitong Pi Network eh. Yung kumbaga yung process map. Siguro gagawa ko ng maayos na video sa susunod nun about dun. Pero kasi, kumbaga shinare ko lang yung ano ko, yung ito talaga yung naglalaro sa utak ko talaga ngayon eh. Ano yung video kasi na to, normal, pagka nag-upload kasi ako ng video, walang script eh. Talagang free flow lang. And napag-isip-isip ko, dapat gano'n na lang yung ano route na pinili ng Pi Network. Di mo, mag-upload ako ng mga content sa Pi Network, I'm expecting na mamomonetize tayo. Tapos kung ang pinakamaganda nun, wala kang imimit na requirements, 'di ba? As long as fully verified ka lang. 'Di ba? Sigurado lahat ng dating mga pioneer talagang gugustuhin nila na ma-fully verified sila, kukulitin nila yung mga unverified users na fully verify na rin sa Pi Network para maging ano sila yung eligible sa monetization ng Pi Network social media platform, or yung ginawa ko nga dito sa video, PiTube, decentralized social media platform, dapat ganun. So kung na-eliminate mo yung constraint dito sa unverified balance, alam mo na, tapos kapag sasabihin na natin may unverified balance, pero dapat ang time frame na hinihintay niyan matagal na yung isang buwan. 'Di ba? Matagal na yung isang buwan. 'Di ba? Tapos kung alam mo parang daily nakikita mong gumagalaw tong unverified balance, transferable, migrated to mainnet, sure ka na may papasok na pera dito sa sa wallet mo. Tapos pwede mo siyang ibenta sa mga exchange na partner ng Pi Network kagaya ng MEXC, Gate.io, 'di ba? Okay din, walang problema. Tapos dito magkakaroon ng pakinabang yung nila, yung on-ramper na nilagay nila dito sa Pi Network na na app. So yun yung combo mo. Yung Pi mining, yung social media platform na PiTube, yung suggestion natin. Tapos yung Fireside Forum, yun yung pinaka importante, and then yung on-ramper para yung tao rin, yung mga pioneer or yung mga bagong members, talagang bibili ng Pi. May magandang dahilan ako bakit ako bibili ng Pi coin. 'Di ba? Dapat ganun yung ginawa ng Pi Network. Bigyan ko pa kayo ng isa pang idea guys ha. Meron kasing isa pang may nasa base network tong itong crypto na to, pero maganda sana siya, kaso nga lang hindi pa siya, para kasing ang style niya ginawa niyang Instagram, tapos para siyang parang NFT collection, tapos nag-appreciate lang yung value ng mo, ng mga uploads mo. Yan, Zora, nasa base network to. I-check nyo na lang guys. Medyo nakapag-research na rin ako dito, pero hindi para sa akin medyo may kailangan, kasi kailangan yung madaling yung madaling makapag-cash out yung tao. Yun talaga yung importante, yung talagang content na mo-monetize agad. Nung ni-research ko to and ginamit ko siya talaga, okay naman. Kaso parang hindi naman nami-mint yung mga ina-upload kong video. May hindi malinaw kung paano ba kikita yung yung mga ina-upload ko, na
Kasi ang nangyayari pag nag-upload ka doon, kapag ka may bumili nung upload mo, parang yun yung understanding ko, i-correct nyo na lang kung mali ako. Pero hindi, kung ganun yung setup kasi nito, yun na yung idea niya eh, okay na eh. Kaya nung naisip ko tong Pi Network talaga, dapat yung Fireside Forum, yun yung kinarir na lang nitong Pi Network instead na magpaka-trying hard siya sa mga iba't ibang ano, yung AI, yung pag-create ng app. Wala namang interesado sa yung para hindi ka naman namin inuobliga gumawa ng ganun eh kasi nga 'di ba nakilala ka sa Pi mining. Dapat ganun. Yun lang naman yung ano ko, 'di ba? Siguro yung sa mga nakapagtiyagang makinig sa mga sinasabi ko sa video na to, comment niyo yung reaction ninyo. Pero 'di ba, make sense naman yung sinasabi ko. Tama naman, 'di ba? Kung nagkaroon ng sariling social media platform si Pi Network, mabubuhay to. 'Di ba? Lalo na yung YouTube ngayon napaka-saturated, 'di ba? Unang-unang decentralized platform or decentralized crypto social media platform. Yan, tangina. Dapat yun yung route na dapat na pinuntahan ng Pi Network. Mali. Napaka-basic lang eh, 'di ba? Kumbaga ano eh, minsan kasi yung ano eh, sumasabay sila sa trend na hindi naman yun yung para sa kanila kasi, 'di ba? Pwede ka naman maglagay din ng mga ano ng iba't ibang mga features pero dapat dito ka nag-concentrate, decentralized social media platform, tapos crypto. 'Yan. Iikot na yung pera mo, magsi-circulate na, 'di ba? Give and take. Kikita yung Pi Network, tapos gusto rin natin 'yan na yung mga pioneers and yung mga new users talagang susuportahan yun kung ganun sana yung inano. Mali talaga. Nakapanghinayang lang tuloy. Pi Network News Update tayo today. Ito yung date and time ng recording natin. So, click lang natin yung top to mine. Okay, so simulan natin by checking yung price action ng Pi Network. As of the date and time ng recording natin, 1 Pi coin is equal to 13.35 pesos, okay? Even though nasa rank number 41 siya, sinasabi dito, sobrang baba ng presyo na to compared doon sa pinakamataas na price na na-obtain ng Pi Network around March 2025. Makikita natin dito umabot pa nga siya as high as 150 to 160 pesos. Pero bumaba na siya as low as 10 pesos lately around February 2026, okay? Now yung gusto nating i-point out dito, ayan, sa Pi Network, kung ako kasi sa developer ng Pi Network, saan ba nakilala kasi yung Pi Network, 'di ba sa ano, mining, yung simpleng pagma-mine lang ng ano ng Pi Network, crypto or Pi tokens. Sinasabi nila Pi coin pero hindi kasi nga may sarili itong chain pero sa performance niya ano eh hindi siya at par. Talagang ang layo nung ano niya nung yung the way na nagpe-perform yung Pi Network, talagang far cry siya compared sa mga legitimate na blockchain kagaya ng Binance blockchain, Ethereum, yan yung XRP, yan XLM, yan talaga ang tinatawag na coin. Pero pag tinabi mo yung pangalan ng Pi Network, Pi coin, parang hindi karapat dapat, parang hindi niya deserve tawaging coin. Kasi para lang siyang naging for me it's starting to look as if it's a failure na talaga. Okay? Ayan, so disclaimer statement para sa ating crypto bayanihan Web3 wallets. The content provided in this video is strictly for educational purposes only and does not constitute financial, investment, legal, or professional advice. We do not promote or solicit the purchase or sale of any cryptocurrencies, tokens, exchanges, or financial instruments. All the information shared on our YouTube channel is published in good faith and are intended to help viewers understand blockchain and Web3 technologies. Okay, maraming salamat.